Ayaw dalawa, okay lang naman yun, di ba? Healthy. Well, life, what's so glorious about life? Ano yun, nakakapagod ang buhay. Pero sabi ni Apostol Pablo, you are being prepared. See, these things, yung nakikita mo ngayon, you are getting ready and prepared for something that is greater, glorious. Ano ba yung glorious? Medyo mahirap maintindihan. Hindi sabihin, kapatid, all situations that we encounter in this life will have a conclusion. Huwag kang mag-alala. Ano man yung pinong-problema mo ngayon, may katapusan niya. Napansin mo? Nung namroblema ka ng ganyan, natapos din yan, napalitan nga lang ng dalawa pang problema. Kahit yung kapalit niyang dalawang problema, matatapos din yan. Ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, I can guarantee you that. Lalo na sa amin na medyo mahigit 2 dekada na dito sa Kuwait. Sasabihin namin sa inyo na ano man ang pagdaanan mo bilang OFW, matatapos din yan. Kapag ka dumami na ng dumami, tapusin mo na, umuwi ka na for good. Tapos na yan. Kasimple na, doon na, kasimple. Well, ang lahat, ay kaya sinasabi, ang lahat ay may hangganan. Minsan, meron tayong makikita na pag-ibig na walang hanggan. Diba? Ang ganda, mga teleserye na, hindi tayo sa mga gano'n. Yung forever, mga gano'n. Meron bang forever? Ito lang, but we are getting ready for great glory. All situations that we encounter will have a conclusion. Kaya ilagay natin sa isip natin, sa puso natin, anuman ang meron akong pinagdadaanan ngayon, anuman ang problema na meron ako ngayon, merong dulo. Kasi ang sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? Whatever you are facing right now will not last long. Hindi tatagal yan. They will not stay with you forever. Kaya nga, our life experiences, yung mga karanasan mo sa buhay, well, they are less important. Mahalaga din, pero hindi yan ang pinakamahalagang bagay sa buhay natin. Dahil yung mga karanasan natin, magtuturo lang sa ibang tao at sa atin ng mga bagay. Okay? Yung karanasan mo, by itself, is not that important. But all situations that we engage, lahat ng haharapin natin na sitwasyon, lahat ng i-deal natin ng mga sitwasyon sa buhay natin, will leave in us a very important impression. Napapansin nyo? Kapag may problema at hinarap mo talaga, matututo ka. Kapag hindi mo hinarap yan, hindi mo matututunan ang mga bagay na itinuturo ng Diyos kapag you never engage in such a problem. Okay? Our life experiences are less important. This is what is important, our learning experiences. Ito yung yung mas importante. Yung karanasan mo, hindi ganong importante yan. Yung natutunan mo sa mga karanasan mo, yun ang mas importante. Napansin nyo? Kapag hindi ka pa natuto sa karanasan mo, mararanasan mo pa ulit yan. It will be a recurring problem. Nauulit at nauulit hanggat hindi ka natututo sa isang karanasan. Napansin nyo? Ang daming bagay na nangyari sa'yo, paulit-ulit kasi nga, hindi ka naman natuto kasi. Totoo lang. Niregaluhan ka lang ng 3 bulaklak, okay na, mabait na. Di ba? Ganun tayo minsan, may tsokolate, ang bait naman, very thoughtful. 3 beses mo lang sinabi ng very thoughtful. Ito na naman, may pang-4 na naman, matuto ka naman. The point is, if we engage our situations, we need to learn on it. Our learning experiences are more important than our life experiences. Ang mga karanasan natin yan, kwento na lang yan balang araw. Yung mga hindi karapat dapat ikwento, memorya na lang, nangingiti ka na lang kapag naalala mo, naiinis ka na lang kapag kayo medyo nagkaedad. If you are in the 30s, hindi mo pa mararamdaman ang sinasabi ko. But if you are in late 40s, medyo naiintindihan mo na yung mga sinasabi ko because you are now going to the sunset of your life. Wala ka na sa sunrise or sa noontime, wherein the sun is so bright, you are now nearing the sunset where the clouds are gray. Kasi wow, sayang. Nandun na yung word na sana. Sayang. Kung hindi lang. Kung sana. Nandun na yung mga ganon. Kapag kayo bata pa, wala yun. Ito gagawin ko. Ganito yan, ganito yan. Once you reach the 4 o'clock of your life, 4 p.m., you say, pagtingin mo sa 9 o'clock ng mga ibang tao, sana. Sayang. Well, my friends,
we are getting ready. Our learning experiences are so much important than our life experiences. Mas mahalaga yan. Why we never give up? Because lahat ng mga bagay na pinagdadaanan natin ngayon ay hindi nasa atin yan habang panahon. They will stop. Matatapos din ang lahat. Kung may problema ka sa financial, matatapos din yan. Kung may problema ka sa anumang bagay, matatapos din lahat ng mga bagay na pinagdadaanan natin. Kahit yung mga bagay na nagsasanabi natin, well, gusto ko tong area na to. Gusto ko tong buhay na to dahil blessed na blessed ako ngayon. Sure, matatapos din yan. Matututo ka rin ba ng araw? Kaya, ang lahat ng bagay, masama o mabuti na pinagdadaanan mo ngayon, they will come to a conclusion. Parang pelikula yan. Sa dulot-dulo, may the end. Diba? Meron din yan. Kaya, we are getting ready for a greater glory. Why? Because, don't bother about today. Ngayon, problemado ka ngayon, well, huwag mo ka mag-alala. Because today could be better than what you see it is. Siguro nakita mo na ba? Teka, medyo ang Kuwait ay kumukuha ng okay lang yan dahil nung mga nakarang dekada naman hindi naman sila nag-charge ng mga ganyan. Wala kang sinasabi. Diba? Noon, totoo lang noon, walang bayad-bayad sa ospital kahit anong gamitin mong mga mamahaling treatment yan. Wala nang 2 dinar nung CBLG lang. Ito lang, nung lately lang nagkaroon na yung 2 dinar, bayaran mo. Ganun, lately lang yun. Walang medical insurance, muna kami dito. Wala lang. Walang gastos. Yung CBLG, sa lahat ng kumpanya yan. Lahat yan. Eh ngayon, iba na. Kaya, don't worry about today. If you see something threatening, yung bang kagimbal-gimbal yata yung mangyayari ngayon, no, don't worry. Today will be better. And I'm sure it will be better. Kaya, don't give up. Huwag kang sumuko sa mga pangarap mo, sa pag-commitment mo sa Diyos, sa mga bagay na sinasabi mong gagawin mo at alam mong ito'y mabuti para sa iyo at mabuti sa relasyon mo sa Diyos. Don't give up. Kahit pa yung iba sa paligid mo sabi, ano mo nakukuha mo dyan? Don't give up. Okay? Why don't we give up? Number 1, because we are being renewed. Bago ka araw-araw. Pangalawa, hinahanda ka sa isang mas malaking bagay. Pangatlo, and the last ito. We are people who never give up because we will be rejoicing for eternity. Alam nyo, life in this is temporal. Anong sabi ni Apostol Pablo? Whatever you are experiencing now, ang sabi niya, you don't look at the troubles we can see right now. Rather, ito tinan nyo, we look forward. Kalungan na last week, di ba? Ano yung pangalawa na point natin last week nung na last 2 weeks? Forget, and the point is forward. You look forward to what we have not yet seen. Medyo paradox ito eh. Tingnan mo yung mga bagay na hindi pa nakikita. Paano makikita yung mga bagay na hindi pa nakikita? Kung pilosopo ka, paano makikita? Hindi pa nakikita eh. Tingnan mo yung mga bagay. Look forward to what we have not yet seen. For the troubles we see will soon be over. Yung mga problema na nakikita mo ngayon, na dinadanas mo ngayon, it will be over. Itong kapalit, sabi niya, but the joys to come will last forever. Ang kapalit niyan ay walang hanggang kagalakan. Okay? We never give up because we know na meron tayong kasabihan, di ba? Sa kabila ng ulap, sisikat yung araw. Pagkalipas ng ulan at saka ng ulap, alam ko sisikat yung araw. Kaya, don't give up. Kasi ang Pilipino mahilig yan. Kahit ano ba pinagdadaanan, lilipas din yan. Na parang ulap, dahil sa kabila ng ulap, nandoon sikat yung araw. Okay, ito na ngayon. We never give up because we know that we will be rejoicing. We may not be rejoicing now, but we will soon be rejoicing for eternity. Kasi sabi ni Apostol Pablo, the joys to come will last forever. Kaya mga kapatid, we see what the eyes cannot see. Ito mga bagay na medyo paradoxical na para bang mahirap maintindihan. Ang mga bagay na sa isip natin, ang mga bagay na hindi mo pa nakikita ngayon. Ibig sabihin nun, you may see problem right now, nakikita mo kahirapan ngayon, pero hindi mo ba nakikita na sa kabila ng mga paghihirap na yan, ay merong ginhawa sa katapusan yan? Parang ano lang yan eh.
Parang yung pag-aaral nyo, ang hirap mag-aaral. Ganyan. Pero nakikita mo yung, kung hindi mo pa nakita yung bagay na mangyayari sa iyo pagkatapos niyan, eh hindi ka talagang tatapos. But, kung natapos mo, kung nakita mo yung mga bagay kasi nakita mo sa iba, kailang nag-enjoy ka ba? Hindi. Nahirapan ka din naman. Kahit sa trabaho mo ganyan, pinagtitigaan mo ngayon. Bakit? Kasi nakita mo sa iba na umasenso naman sila kung sila ay naging faithful at loyal sa kanilang trabaho at mabait sa trabaho. Kaya, you don't see it now. Nahihirapan ka siguro ngayon sa trabaho o kaya ang mga pinagdadaanan ka ngayon sa trabaho pero meron kang mga inspirasyon. You see somebody or some people who have gone through this and they were in a good shape and in a good place. Kaya sabi mo, yun ang aking target. Hindi ito. If this is just a means, that is the goal. Yan ang aking goal. Okay? We see what the eyes cannot see because we live in a place of temporary. Alam nyo, tingnan mo lang ang bagay. Very temporary. Kailan lang sikat yung iPhone 6? 6S. Nung lumitaw yung iPhone 7, naluma yung 6. Diba? Huwag kayong magala, maluluma na naman yung 6. Darating na naman yung 7. Yung 8. Yung 9. Things are temporary in this world. Ano pa yung alam niyo nung panahon namin na akala namin ay para bang lalaking asset yung mga Nokia noon. Mga panahon ng Nokia kami. Pag meron ang Nokia noon na yung may ganon, akala namin, eto na, this is the final mode na talaga, computer na to. Ba, ilang buwan lang, naluma na. Lumitaw ngayon ng Samsung, lumitaw. Nasaan na yung Nokia? Wala na. Everything is temporary. We don't know. Ano naman lalabas ngayon ng pinagkaabalahan natin? Yung mga gadget siguro niyan. Next 2 years, ayaw nyo na. Next 1 year, ayaw nyo na. Dahil meron na namang mga bagong, baka naman isang company na lalabas. What? Things in this world are temporary. Kung mga bagay na material temporary, how about your experiences? Temporary na. Lahat ng pinagdadaanan mo, lahat ng mga bagay na nasa ngayon, we live in, even this world is just a temporary. Kahit ang mundo ito is temporary. One day the Bible says, will come, isang araw darating, this will all be vanished away, at isang mundo ang lilikha for those whose lives have been redeemed by the Lord. See? We see what the eyes cannot see because we live in a place of temporary. And then, we believe what the mind cannot reach. Kaya mo, pinaniniwalaan natin yung paano ba i-describe yung mga bagay na hahantuan natin? Can anyone describe? Yung sinabi ni Apostle John, it's just a vision para kay John, but that's not the actuality, hindi yung totoong, yung actual na sitwasyon. Kasi ipinapaliwanag lamang ni John, yung nakita niya na hindi niya may paliwanag ayon sa kanyang pananaw, doon sa kanyang panahon. Siguro, kung ang revelation ni John ay nangyari ngayong 21st century, hindi ganyan ang pagkakasulat ng Book of Revelation. Napansin ninyo? Doon, mga ano pa may mga armas kabayo, ganyan. Hindi na uso. Meron pa bang sundalong nakakabayo ngayon? May pagyera. Wala na. Diba? Ang kanyang sword, ang tabak niya ay may lumilitaw na kamatayan. Meron pa ba ngayon? Star Wars na ngayon yun na siguro. Kaya ipinaliwanag ni John ang kanyang mga pangitain sa Revelation according to his understanding on his time. Sa panahon ito ngayon, kung si John the Beloved ay isang 21st century person, I am very sure the Book of Revelation is a very different book. Kaiba. Kasi wala na yun yung mga, makikita mo doon, di ba? Yung kabayo niya, ang buntot niya, bumubuga ng kamatayan, mga ganon. Meron bang kabayo na bumubuga ng kamatayan? Well, nakakita siguro siya ng isang sasakyan na mayroong nakamount na armas doon, di ba? Well, ang sasakyan noon kabayo. Malay naman nila doon sa Humvee, malay naman nila doon sa mga APC. Hindi niya alam yon because John was interpreting the vision according to his time. Ngayon, my friends, we will be rejoicing. Whatever happens, ano man yung dadaanan natin ngayon, you may suffer, you may struggle a lot in this world, but one day, we will soon be rejoicing because we believe in a place of eternity. Isang lugar na we will be there forever and in no time. Wala ng panahon. Kaya nga, okay, never give up.
Tingnan mo buhay mo ngayon, nakakasuko. Tingnan mo lang nga lang yung kasama mo sa bahay, talagang i-give up ka na eh. Kaya lang, Paul says, never give up. Kung makakatanggap ka ng mga message sa Pilipinas, ayaw na, suko na. Ayaw naman, hindi na ka sumusuko. Buwan-buwan ka pa rin naman. Hindi na nga. Sige na nga. Talagang buhay mo ng niya, padala na. You never give up. Why? Because giving up is not a part of Christian life. It will be rejoicing for eternity. Mga kapatid, don't bother about tomorrow because tomorrow, after tomorrow probably, we will soon be facing forever. Kaya, mga kapatid, meron din pa ng forever. Meron ka nababasa minsan sa mga wall naman, ewan ko kung sino pupost doon. Hindi na ako naniniwala sa forever. Kasi, tinan mo yung status niya. Iba na yung status niya. Hindi na, in relationship with, complicated na. Tapos yung post niya, I don't believe in forever. Gano'n na, mahilig kayo sa gano'n. My friends, there is forever. And there's forever in the hands and in the presence of the Lord God Almighty. We never give up because we believe in forever. Not in this world, but in the Lord Jesus Christ. Okay, never give up. Kaya nga, balikan natin yan ha. Why we never give up? Because we are not who we are yesterday. Kaya sabihin niyo, kung ako kahapon ay talunan, ngayon mananalo ako. Kung ako kahapon ay walang pasensyang tao, ngayon magpapasensya ako. I am beautiful. Bagong tao ako. Hindi naman yung niloko nila ako kahapon, inapi nila ako kahapon, bago ako ngayon. Kung kahapon ako ay tupa, ako ngayon ay turo. Yung iba ganun eh. Di ba? Nabait siya, isinamantala siya, o inapi siya, o naman ginulangan siya. Kung ako'y 6 na buwan na naging tupa sa inyo, ngayon, turo. Turo na may sungay. No, it's not that. There is adjustment, but there is improvement. Okay? There's no regression, it's always progression. We are not who we are yesterday. We can be a better people today. Hindi nakabase yung ngayon mo, it's not 100% that you will perform today as you performed yesterday because sabi nga natin, di ba, kung natuto ka kahapon, you are a better person today. Mas mabuti kang tao ngayon. And then, here it is, we will be what God wants us to be tomorrow. Ikaw mag-alala. Sa anumang bagay na pinagdadaanan mo, anuman yung sitwasyon mo ngayon, that's not actually who you are sa tingin ng Diyos. You are how God sees you to be. Napansin, time will come, the day will come, and God says, I'm taking you, I'll take away all your pains and your troubles. Di ba sa Revelation sabi, I will wipe away all your tears. Ibig sabihin nun, wala na yung kalungkutan. Kung dito sa buhay na ito, you suffered a lot of misery and frustrations, in me, there is always celebration. Never give up. And, ang lahat yan ay mangyayari if only we don't give up. We are a new person every day. We can be a better person today and the rest of the days. And we will be what God wants us to be if only we don't give up. Tayo na po ay tumayo. And let's pray. Panginoong Diyos, salamat po na pinaalalahanan mo kami na magpatuloy, hindi lang upang manampalataya sa iyo, kundi sa buhay namin ay hindi kami susuko, hindi kami magbabago ng direksyon, kundi ang direksyon na lang namin ay para sa iyo. Ang atensyon namin, Panginoon, ay nakafocus sa iyo at ang mga pangarap namin, Panginoong Diyos, ay magpapatuloy dahil ang ating ito magbibigay sa iyo ng kalunatian. Lord, nakikita mo po yung sitwasyon ng bawat isa. Yung pinagdadaanan namin. Sometimes, we really feel like giving up. Ang pinakamadali pa ng Diyos na gagawin namin minsan ay yung sumuko. Subalit ayaw mo, Panginoon Diyos. You don't want us to give up because you are renewing us, you are preparing us, and you will take us with you for eternity. Kaya Panginoon Diyos, magpapatuloy po kami. Ano man yung daan namin, ano man yung nangyari, Panginoon, that we will never give up in Jesus' name. Amen. Matin dito tayong habang pwede